Okay, to start with our active presenter, so kailangan natin siyang i-type dito sa ating browser, okay, sa ating Google. And then, so once na i-type na natin siya, so lalabas po itong mga options. So mamimili po tayo diyan kung alin po yung ating gustong gamitin. So, so ang gamit ko po is from ito po, yung Softonic. Okay, ito po yung gamit kong apps or application. Yan. So, click lang natin siya to download. And then, just follow the instructions kung ano yung sasabihin sa inyo ng monitor or ng screen. And then, once na okay na, and then you can now start your active presenter video recording. Okay? So, let's say, tapos na po natin siyang install. So, na-install na natin siya. So, dito sa ating baba, so, nandiyan yung active presenter icon. Or sa desktop, pwede siyang ilagay sa desktop. Okay. So, now, nandito po tayo sa ating active presenter. So, pwede natin siyang gamitin as a PowerPoint directly. Okay. So, these are the sample templates. Ayan. So, kukuha lang po tayo dito ng ating gustong design. Ayan. So, pwede kayo mag-create ng PowerPoint directly dito sa ating active presenter. Kung ayaw nyo naman, di tayo mag-import ng PowerPoint. Okay. So, lahat ito i-discuss natin today. Importing PowerPoint, itong ating record video. Pakikita ko po sa inyong lahat ngayon yan. Let's start with the import PowerPoint. Okay. Start muna tayo sa ating saved PowerPoint presentation from our files. Okay. So, for example, right? Okay. So, let's talk about PE. Alright, so as of now, we are now importing our PowerPoint. Okay. So, just wait. Ayan. So, andito na po tayo sa ating PowerPoint. Okay. And then, ano ang gusto natin gawin dito? Okay, for example, gusto nating mag-add muna ng ating video, yung mukha natin. Okay? Okay, meron kayong gagawin physically. For example, sa PE, gusto nyo mag-demonstrate ng movements. Okay? So, you can insert camera. Okay, how to insert? Okay, just click on this one, the insert button up there. Yan, so makikita natin yung insert. And then, kapag nakita natin yung insert, click natin itong sa may video. So, this video, pag na-click na natin yan, so may magpa-pop up dyan. So, once again, pag mag-add po tayo ng video natin, ng mukha natin, or any videos coming from our files, just click here, insert, and then video, and then it's either from file or webcam recording. So at this time, let us click the webcam recording. Okay. So as of the moment, I am using two cameras. Okay. So I will choose from my camera. This is my camera number 1, and this is my camera number 2. Okay, but we will only use our camera number 1 kasi ito yung mas malinaw para sa akin. Okay, and then our microphone. So as of now, I am using USB microphone. Okay? So, but meron naman tayong built-in na microphone sa ating laptop. Meron akong ginagamit na another microphone from my webcam camera and another microphone. Ito yung ginagamit ko ngayon. So, again, so napili na natin. Okay, while you are recording your video, please do not pause or stop. Okay? Kung gusto nyo ituloy yung paggawa ng iba pang um,
applications doon sa inyong PowerPoint. So just bring it down. Let's say for example, tapos na tayong mag-record. Okay? So stop lang natin siya. Let us stop our video. Ayan. So we are now importing audio and video. This is only for our slide number 1. So ito pong video na na-record natin, okay, pwede natin siyang lakihan. So pwede din natin siyang paliitin. Okay? So batang standard po natin, so kailangan yung ating video ay laging nasa baba. Okay, para hindi siya makaabala doon sa ating presentation. Okay, to check naman po kung okay ba siya, pwede na natin siyang i-play. Para natin siya i-play, click natin yung view. Okay. Click natin yung view dito sa taas. And then, click natin yung timeline. Okay, ito po yung timeline, yung parang diamond. Ayan. So, pag lumabas na po yung timeline na yan, so makikita nyo po dito yung play button. Okay. So, pag nakita natin yung play button, click lang po natin siya to play and to check. Alright. As of now, ayan, nagsasalita na po tayo. So, ando na siya, no? So, mag-record na siya doon sa ating PowerPoint. Alright. So, ibaba muna natin siya. Huwag ninyong i-stop or huwag ninyong ipopost yung inyong webcam. Alright. So, mamaya, pagka in-stop natin siya, automatic lalabas siya dito sa ating PowerPoint. Okay, for example, tapos na tayong alright. So, na-test na natin siya. Okay na siya. Functional na yung ating video. And now, yung video natin, once again, pwede natin i-move yan kahit saan natin gusto. Pwede natin siyang ilagay dito sa gitna. Kung gusto natin i-cover up, itong tao na to, ayan. So, ayan ano. So, nandiyan na yung ating video and functional na siya. So, wala na kayo ibang gagawin dyan. Unless gusto nyo alisin yung green background, pero paalala lang, yung green background po, pag inalis natin, is makakaroon po ng watermark yung ating presentation. So, much better na wag na natin siyang alisin. Ayan. Okay. So, next step po natin is to another slide. Okay. This is a very, very easy, Napakadali po nito. You do not need to, to edit, to cut, or split something. Okay. Just, lang po. Click to another slide. Ayan. So, for example, what is first aid? And gusto mo siyang ipaliwanag or discuss, you can add another video. Yan. Mag-add ulit tayo ng another video. Click again the insert. Click again the video. The webcam recording. And then, click on record. Ayan. Okay. Let's go back to our first slide. Okay. So, lahat ng gagawin natin sa first slide, pwede natin i-apply sa lahat ng slides ng ating PowerPoint. For example, I have here how many slides? 30 slides. So, pwede natin i-apply lahat dyan yung ating mga gagawin or ginagawa dito sa first slide. Okay. So, now, ang gagawin naman natin is we will add a voice. Okay. So, hayaan natin computer ang magbasa ng ating content. For example, what is first aid? Okay. Tinatamad ka magbasa. Ayaw din naman basahin ng bata. Okay. So, habang nagbabasa yung computer, nakakapagpahinga ka. Alright. So, ang gagawin lang natin dyan is to click natin yung view, and then, so kung maglalagay tayo dito ng narration, click natin yung properties. So, once na na-click natin yung properties, and highlight natin yung word na gusto natin ipabasa or ipanarrate. Okay. For
example, this one. Ayan. So, na-highlight natin siya or na-click natin siya. What is first aid? Okay. So na-highlight natin yung text. Click natin yung audio icon dito. Okay. So, once na-click natin yung audio icon, mamimili tayo kung sino ang gusto nating pabasahin sa dalawa. It's either David or Zaira. Okay? So, pag click natin yung David, let him speak. Is first aid. Ayan. So, ano sabi niya? What is first aid? So, pwede namang din si Zaira. Okay? Let her Zaira speak. Is first aid. Okay. So, once na-test nyo na, nabinasa nyo na yan, nabasa nyo na yung text, okay, so pwede na natin siyang i-generate. Meron na pong text yung ating, or meron ng narration yung ating slide. Okay, another is this one. So, highlight is an immediate care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. Okay. So, highlight natin siya. Again, this is the properties. So, click audio icon. Babasahin natin. Tignan natin. Check natin dito sa ilalim kung tama yung words. So, okay naman yung words. Okay. So, speak. Is an immediate and temporary care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. Ayan. So, nagbabasa na po siya ngayon. Okay. So, generate natin ulit siya. Ayan. So, let us check yung ating ginawa from the timeline. So, this is the timeline. Check natin kung okay na yung ating ginawa. Okay. Is an immediate and temporary Habang care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. And then, for example, is an immediate. So, magiging problema natin dyan, kailangan natin ayusin yung kanyang audio. Okay, for example, tapos na natin siya. Ayan. Para natin ayusin yung kanyang audio. Okay, this is the recorded audio, no? So, ito yung na-record natin. Itong dalawa na to. Okay. So, drag natin siya para lumaki yung ating hindi mahirapan. Okay, this is the first audio and this is the second audio. Ayan po, ano? Ayan po, ito yung dalawang na-record natin. So, ito mga nasa taas, they are the recording. For example, this is the webcam. Ito po yung picture ninyo or yung mukha ninyo, no? And then, the recordings, ito yung PowerPoint. Okay. So, dito sa text 2, ito yung binasa nila. Ito yung ninarrate ng computer. And dito sa text 1, ito yung unang binasa. Okay? So, text 1 or title 1, ito yung unang binasa ng ating computer. So, wag tayong malilito dyan. Kasi pag hindi natin naayos yan, ay magkakadoble-doble po yung voice or yung boses na maririnig natin. Okay. So, gagawin natin, i-adjust natin ito. Okay. So, hindi naman kasi natin siya maita-transfer ng position. So, ang gagawin lang natin is i-adjust po natin ito, yung text 2. Okay. So, once lumabas na po yung red line, so that is the end of the first narration. So, ito yung unang narration again, and this is yung pangalawang narration. Okay. So, ngayon naayos na natin siya. Kung gusto natin siyang kasunod agad nung first narration, pwede natin siyang idikit lang dito sa line na to, sa red line. So, makikita po natin yung red line na lumalabas dito sa pagitan na yan. Ayan, so may red line po yan, kung makikita nyo. Okay, that is the red line. Lumalabas po, ano? Hanggang doon lang po yung ating pagdudugtungin. Again, this is the first narration, and this is the second narration for slide 2. Okay, so tingnan natin or pakinggan natin ulit. So, click natin siya dito sa 0. Click natin yung play. Is an immediate and temporary care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. Immediate and temporary care given. So, pwede natin baguhin yung ano yan, ano? Okay, this one. Pwede natin baguhin yung speed. Okay? So, our playback speed is 200. Gusto natin pabilisin? Pabagalin. Nasa inyo po yan. Pwede natin gawin 210. Depende po sa bilis na gusto ninyo. Okay. Let's play.
Liwanag nyo ito. And then, for Alright, example, so yun po is yung nangyari, ano? So, balik na lang natin sa dati. Overset to original. Okay. So, this is our original. So, okay na po tayo dyan. Okay na po. So, okay na tayo sa ating recording. And then sa ating narration. And then sa ating pag-a-adjust ng timeline. Okay. So, kung gano'ng karami po yung ating recording, so gano'ng karami din yung ating i-adjust na timeline. Okay? So, okay. So, Okay, so tapos na po tayo dito sa ating pag-narrate. So, pwede natin gawin siya ulit dito. For example, again, dito sa ating slide 2, let us add our video, webcam recording. Okay. Let us click on the record kasi okay naman na yung camera natin. Okay. And 1. So, pwede na kayo mag-record, pwede na kayo magsalita dito kung ano yung gusto ninyong sabihin. You want to discuss the content of these slides, or to discuss, or to give instructions, or to read the text from your slide, pwede po natin gawin habang tayo ay nag-record. Okay, for example, tapos na tayo. Stop. Okay, your audio and video is now importing on your slides. So, ayan. So, adjust na lang natin siya para hindi siya makasagabal doon sa ating PowerPoint. Okay. So, next is, okay, for example, this one, objectives of first aid. Pababasahin natin ulit. Okay. Ayan. So, pababasahin ulit natin si Syra. Insert. Ano yung ginawa ko dito? Or view, rather, view, properties, click on audio icons, but be sure po na naka-highlight po ito ha, yung ating mga text na gustong ipabasa. Okay, number 1. Okay, babasahin po siya ni Sir David. Okay, so in case po na hindi natin siya maklik dito, kasi minsan nag-aado din siya, napapagod, punta tayo dito sa settings sa ilalim. Okay, and then dito tayo mamimili kung si David or si Syra ang gusto nating bumasa. And then, let David speak. Objectives of first aid. Alright, so now, okay, so, generate. Alright, so ayan na po siya. Yan, meron na po siya dyan. Okay, next is the text under, ayan. So, si Syra naman po yung ating babasahin. So, hindi na naman siya maklik dito. Punta tayo sa settings. Okay. So, sa settings, let us, Syra, read the content. Okay. And speak. To prevent added/further injury or danger. Alright, so generate. Okay, so ang pag-ayos po natin ay depende po kung sino or ano yung ating unang ipinabasa. Okay, so since ito yung unang natin pinabasa at ito yung pangalawa, ayan po yung ating pangalawang ipababasa. Okay, and speak. To alleviate suffering. Alright, so generate natin ulit. And the last one is To prolong life. Alright, so prolong life. Okay, then generate. Ayan po. So we're done with our slide number 3. So let us check. Paano natin i-check? Punta po tayo sa ating timeline. Okay, so let us play. So ang mangyayari dito ngayon, since hindi pa natin inaayos lahat ito, no? Since hindi pa natin inaayos yan, magsasabay-sabay po ang salita niyan. Okay, like this one. To To avoid first slash aid. further injury or danger. Ayan. Okay. So, kailangan na natin ulit siyang ayusin. Depende kung sino or alin ang una niyang binasa. Alright? So, for example, this is 1, 2, 3, and 4. This is the title. Okay, this is the text 2. So, ganyan lang po kasimple ang pag-a-adjust. So, once lumabas po yung red line, sunod-sunod po yung kanyang pagbabasa. Ayan. Okay.
salita To dito, alleviate kung suffering. okay, gusto To ninyong prevent added sabihin, /further or to injury or discuss the danger. content of these To slides, prolong life. or to discuss, or to give So, okay na po. instructions, or to read Naayos na po the natin text siya. from We your have slide. to Pwede po stop natin now. and yan. So for example, natapos na po natin lahat ito. Ang next po natin gagawin is to export na po yung ating video. Isa-save na po natin siya. Okay? Save na natin siya through our video. Yan. So, okay lang naman na wala na kayong gagawin dito. Sa either MP4, kung gusto niyo that's pwede pa din. Okay, then click on browse kung saan nyo siya gustong i-save. For example, gusto natin siyang i-save sa ating demo folder. Okay, this is our demo folder. Okay, and let us change the file name. For example, this is tutorial. Okay, Facebook tutorial, FB tutorial 2020. Okay, so I am now saving the video. And now, sa MP4, that is okay. Okay, please wait while processing. So as of now po is nag-disable po yung ating video. Okay, wait po natin siya hanggang sa siya ay matapos. Ayan. So, our exported successfully. Would you like to view the output now? Of course, yes. So, let us open the folder kung saan siya na-save. Okay. Okay, so let's play. 1. Okay, as of now, ayan, nagsasalita na po tayo. So, ando na siya, no? So, re-record na siya do sa ating PowerPoint. Alright. So, ibaba muna natin siya. Huwag ninyong i-stop or huwag ninyong ipopost yung inyong webcam. Alright. So, mamaya, pagka in-stop natin siya, automatic afternoon. Ayan. So, let's say for example, tapos na tayong mag-record. Okay? So, i-stop lang natin siya. What is first aid? So, habang nagre-record, Is an immediate and kayo, temporary care hindi given niya to a paliwanag person sa who has been injured or immediate, suddenly taken temporary ill. care given to a person who has been injured or suddenly taken ill. Okay? So, for example, tapos na natin siya. Wala pang ano to ibang slide na to kasi wala naman tayong ginawa dito. So, ang ginawa lang natin is the first, or rather the intro, the first slide. Yan, this is our first slide. This is our second slide. Okay? So, another thing is how to create yung tinatawag nating ano tawag dito? Responsive, no? Okay, let's go to home and let us responsive project. Okay, ano ba yung responsive project? Okay, so we have to view questions. Okay, so gagawin natin dito is i-click natin ngayon yung questions. Okay, again, bumalik tayo sa ating active presenter. This is a new slide. So dito naman, pwede tayong mag-create ng mga questions. Hindi katulad sa Word. For example, this is our Word. Wow, so many hearts. Thank you, thank you, thank you. Okay, for example, this is the Word. Sa Word kasi, so kung gagawa tayo ng kailangan pa natin mag-insert ng mga box, no? So ang hirap dito is ayan, so kailangan mag-insert tayo ng box. So insert box pa, okay? Yeah, tapos lalagyan natin dito siya. So for example, what is your gender? Ayan. So ito problema natin pag nasa Word tayo. Okay? So, pagkagawa natin ng mga multiple response or multiple responses, so ginagawa natin, kailangan pa natin lagyan ng box. Okay?
So, saka natin lalagay dito ngayon. Ayan, medyo time wasting. So, ito yung nagiging problema natin, ano, pagdating dito sa Word. Kapag gagawa tayo, ang tawag natin dito is responsive project. Okay? So, kapag itong gagawin natin, medyo time consuming kapag sa Word tayo gumawa. Okay. Paano ba ito? So, ito lang naman usually yung madalas nating gamitin. Alright, so click natin yung multiple choice. Okay? So, pag na-click natin siya, automatically lalabas na siya dito kung ano yung kanyang uh, position. Okay, for example, dito sa number 1, so click add title. So, this is for, ano po ito? Multiple choice, ano? Okay. So, for example, the title is, which or what is the largest peak? Or what is the largest mountain? Tama ba, tama ba question ko? Or highest mountain na lang? What is the highest mountain in the Philippines? Okay. So, instead of ano-ano pa yan, so, kawawa si Mount Pulag. So, next, Mount Makiling. Okay. Mount Apo. And Mount Everest. Alright. So, hindi naman natin kailangan yung submit. So, hindi natin ito kailangan. So, pwede natin itong i-delete. Alright. So, now, we have here our multiple choices or multiple responses. No? So, multiple choice or multiple response is just the same. Okay? So, magkakaiba lang nila is yung kanilang, ayan. Okay, yung kanilang, ito, yung sa gilid, ano, yung button nila, yung check button nila, no? Hi, Ma'am Irish, magandang hapon. Okay, so, this is for the multiple choice. Ngayon, ang gagawin natin is multiple response, so halos wala naman sila pinagkaiba. Okay, pinagkaiba lang dito is yung kanilang box, no? So, yung sa una is round, but dito is square. Okay? So, for example, nilagay natin dito ngayon, since this is the multiple response, uh, what is your gender? For example. Okay. So, for example, lagay natin dito is bisexual. Okay. Huwag na pala bisexual, sorry. Lagay natin dito is male. Female. Okay, and ano pa ba? Gay. Yan, for example, no? So, yun yung multiple choice nila. So, kailan natin ito pwedeng gamitin? Okay, so pwede natin itong ipagamit sa bata. Okay? So, papa-open natin sa bata ito and then sila yung makiklik yung kanilang mga answer through online. Ngayon, kung gusto naman natin i-print ito, pwede naman. So, click natin yung submit sa baba. Hindi naman natin kailangan to. Okay? So, kung gusto natin, export natin siya through Microsoft Word. Okay? So, exporting na natin siya through Microsoft Word. Template. So, wala tayong gagawin dito. So, ganyan lang siya. Then, click on OK. So, we are now preparing our project and is now transferring to Microsoft Word. Okay? Okay. So, yung ating project is exported successfully. So, open folder natin kung saan siya napunta. Let's just always click open folder para mahanap ninyo. Okay, this is our Untitled 11 from Word. So, let's see what happened sa ating project.
when it comes to PowerPoint. Okay, so we have here the Untitled 11, and we have the table of contents. Okay, we have the slide 1. Okay, so yan. So meron tayo ngayong watermark. So para ba natin maalis yung watermark? Just delete. Okay, so delete lang natin. Okay, so this one, ayan. So pag delete natin ito, mawala yan. So just click para mawala yung ating watermark. Ayun na po, no, naka-watermark siya. So click lang natin yung side, yung side. Okay, para mawala yung ating mga watermark. Okay, okay. Now, sa paggagawa naman po ng ating PowerPoint, so let's go back to Active Presenter and let's start with a blank project. Okay, so blank project tayo. So ayan, andito tayo ngayon sa ating blank project. Okay, you can insert design na gusto ninyo to make a PowerPoint directly dito sa ating Active Presenter. Okay, for example, I will choose this one. So I have now my first slide. Okay, ito po ay mas madaling gawin, mas madaling maglagay ng narration, mas madaling mag-record ng video kaysa pupunta kayo ng PowerPoint. Okay, so ang kaibahan dito, for example, andito tayo sa PowerPoint. Let's check our PowerPoint. Okay, so dito sa ating Microsoft PowerPoint, okay, hindi natin alam kung paano tayo magdadagdag ng video. Okay, so ang papipilian lang natin dito is video from file, video from website, or clip art video. And then sa pag-audio naman, ayan, so mahirap din kasi audio from file or record audio. Yan. So, pag nag-record ka ng audio, kailangan nyo pa ng length, kailangan nyo pa ng time. Okay, so recorded sound. So, yan. So, nagre-record na tayo. Total sound length is 2, then stop. Then, okay. So, pagdating dito, yan. So, kailan siya mag-i-start? No? Okay, so let's check. Slideshow from beginning. Okay, so kailangan po siyang i-click na tayo, total sound length, para mag-play siya. Alright? So, unlike dito sa ating Active Presenter, hindi mo na kailangan i-click pa yung play para lang marinig mo yung audio. Okay? Para lang makita mo yung video. At the same time, video and audio will play together with your slide. No? Together with your video. Hindi mo na kailangan mag-timing pa. Okay? So, ang gagawin mo lang talaga dito is i-adjust mo yung kanyang timeline. At ang timeline ay makikita natin dito. This is the properties. Ayan. So, kung mag-a-add kayo ng narration, ito yung properties. So, pag meron kayong text na pinabasa dito, ayan, for example, merong text. So, this audio icon, na makikita nyo agad siya dito sa ating properties. Okay, kung mag-a-add naman kayo ng video, once again, just insert, then video, then webcam recording, and now your video, you are now recording. Ayan. So, magre-record ka na for your first slide. Alright, so let's stop. Ayan, nakapag-record na tayo. Meron na tayong 10 seconds word. So, stop. Okay. So, let's see what happened. Okay. So, let's view our timeline. Okay. Let's view our timeline. Ito po yung ating timeline. And let's see kung ano yung nangyari sa ating bagong slide. Record ka na for your first slide. Alright, so let's stop. Ayan, nakapag-record na tayo. Meron na tayong 10 seconds word. Ayun po, yung ating activity for today. And sa mga nanood, thank you for watching. And sana natutunan ninyo yung ating bagong video recording or video editing techniques using the Active Presenter. Okay, so next time, once na okay na is pakikita ko naman sa inyo yung ating tinatawag na
Screencast-O-Matic. Okay, so mas mabilis po itong gawin, mas madaling masundan. Okay, so that's all for today and ingat po tayong lahat. Okay, God bless and thank you. Bye-bye.